Umalis ka na hanggat may pagkakataon pa. Magano kaya tayo, no? Mag-ghost hunting. Si Kadede meron din ditong nararamdaman dito sa may camping area natin. Kinikilabutan ako. Tabi-tabi po. Ito may malaking puno dito. Tabi-tabi po. Para may umuhon. Uy, may nuno sa punso ata dito. May mga tao kasi na ano talaga, niregaluhan ng third eye. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Magandang gabi mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Hindi na tuloy umuwi si Utol dito kanina mga kapanalig, no? Kaya ako pa rin mag-isa dito. So, ayun, gabi na tayo nakapag-start ng vlog natin. Naisipan ko lang ipakita sa inyo yung ilaw mga kapanalig. Kasi sabi ko sa inyo nakaraan, ipapakita ko sa inyo yung street light natin, no? Hindi ko pa nasasama sa vlog. Papakita ko kung gaano kalakas at ganda ang ilaw. Ayan na po, oh. Ay, hindi ganong ano sa GoPro. Pag GoPro talaga hindi ganong pansinin yung, nakikita nyo naman po, di ba? Pero ano ko, kukunan ko sa cellphone para mas malinaw. So ito na po yung ating street light. Ayan, laki ng sakop niya. Laking bagay ng street light na yan. So ayan na po siya. Ayan po yung pinaka street light natin. Malakas ang sakop. Hanggang doon sa baba, medyo nasa sakop pa. Tapos hanggang doon sa papunta sa kubo. Ayan po. Ang taas, sakto lang yung taas niya. Kasi kung medyo mababa, yung liwanag niya hindi ganong kakalat. Kaya okay lang yung pagkakalagay, no? Ayos yan, tipid din sa kuryente. Yun nga, tulad yan ang sabi ko, kasi hindi na natin kailangan sindihan itong pinaka ilaw sa harapan. O lakas, no? Sindihan ko nga lang pala yung yung ilaw dun sa kubo. Wala pa palang ilaw dun. Ay, may liwanag ang buhay. Sindahan ko lang yung ilaw dito. Grabe yung sindihan ng ilaw. Hindi ko pa rin natatanim to kasi hindi pa dumating si Utol. Uy, tuko, oh. Tuko. Ba't ka nandyan, ha? Hindi siya umalis, matapang, ha. Parang gusto talaga siya makita sa vlog, oh. Ay, gusto mo ng exposure, ha. Baka mamaya biglang tumalon sa atin. Yun, oh. Nasa kaya nanay niyan. Nandito lang yan sa taas. Nako, pag nakita ka ni Ulila tsaka ni Pongkang, nyari ka. Umalis ka na dyan. Alright, ayan. Kaya pala nung nakaraan, sinindihan ko to, yung ilaw sa gilid mga kapanalig. Sabi ko, bakit biglang namatay? Hindi ko naman binubunot. O yun pala, ito na. May mga aso na yan, oh. Putol. Nginat-ngat. Buti hindi sila na kuryente. Nung nginat-ngat nila. Ayusin ko na lang to. Lagay muna natin dito sa may video key. Ayan, ayun, oh. Para tayo nasa umalis ka na hanggat may pagkakataon pa. Kasi pag nakita ka nila, yari ka talaga. Akyat na. Kung pwede ko lang siyang dakumain, kaso nakakatakot, eh. Tuko. Ay, hindi siya, pwede siya artista, no? Hindi siya mahihain sa camera, eh, oh. Oh? Nalalaki pa yung mata. Akyat na. Sige. Nakakit na siya. Ayan, dyan ka lang. Masave ka. Salamat ka, mabait ako. Kundi tinawag ko na yung mga yun. May nanay yan, malamang. Dami na namang gagamba dito. Dito naman may gagamba. Ayan, oh. Sirain ko kaya yan. Hanggang ngayon gumagawa pa rin siya. Gabi na. Hoy. Parang meron siya nahuli na insekto. Ang dami. Dito pa sa taas. Gagambang kubo.
ano na, wala na. Talagang sanay na ako dito mga kapanalig kahit ako mag-isa. Kahit ilang araw wala si Utol, ako lang mag-isa dito. Hindi na ako nag-aalangan pa rin, pero iba na yung pakiramdam ko ngayon. Mas naging komportable na mga kapanalig at panatag, no? Kahit maglakad-lakad ako dito, walang problema. Pag ano kaya tayo, no? Mag ghost hunting o aswang hunting. Tinatakot ko na may sarili ko. Kaso medyo maaga pa, kailangan yun mga alas 12 o kaya mga alas 3, no? Hindi ko pa nagagawa dito yun eh. Pero nagawa na namin yung kumukuha kami ng gagamba. Sino mga kasama ko noon? Sila Utol, nung uso pa yung gagamba mga kapanalig. Kung sino yung mga nakapanood nun, lumibot kami dyan sa baba. Yan. Na masaya din yun. Susunod pag uso na naman yung gagamba, kukuha tayo. Bebenta na natin. Dati nung una-una mga kapanalig, hindi talaga ako makalabas ng dito, ng bahay, no? Kahit sabihin mo may flashlight ako nadala, kailangan kong sindihan tong ilaw sa kubo. Tumatakbo pa ako noon. Yung kumbaga takot talaga ako mga kapanalig, no? Aminado naman ako doon. Pero ngayon okay na. Kahit ayan, nandito tayo sa gitna. Wala namang kakain sa akin dito. Baka sila pa yung kainin ko ngayon eh. Parang may nakita ako. Nakapasok yung pusa sa loob. Masisira talaga yung screen eh. Loko talaga to. Dali Inaakyat na naman ni Ulila yung screen. Hindi mo makita. Hoy! Labas! Malalas pag sa iyo. Oh, dito labas. Ikaw talaga. Pinag-iisipan ko kung bisitahin ko yung taniman ni Utol doon sa lupa niya ngayon. Kaso nga lang parang delikado, no? Kailangan magbota-bota pa tayo. Baka may makasalubong tayo doon na ibang elemento. Wag na. Sunod na lang. Para makapag-vlog lang no? Pero masaya yun. Pinag-isipan ko mabuti mga kapanalig. Ayun. Buo na desisyon ko. Lalakad tayo doon sa bandang lupa ni Utol. Tapos tingnan natin kung saan pa ako makakarating. Siyempre gusto ko rin makapag-vlog mga kapanalig. Gusto ko maghatid sa inyo ng update. So ito na yung gagawin ko ngayong gabi. Magbobota na lang ako. Tapos magdadala lang ako ng ng agimat. Nasa yung agimat ko dito. Siyempre yung ating itak. Saan ba yun? Yan. Magdadala lang tayo nito. Siyempre kailangan mayroon tayong itak kahit pa paano para ready tayo. Yun lang naman. Hindi na ako maglo-long sleeve. Ito na yun. Tara. Okay, this is it. So itutuloy na natin mga kapanalig. So dito muna tayo dadaan sa may area sa baba. Yan. Nandito. Ang labo ng natin. Ng ilaw. Kailangan talaga magkaroon tayo ng malakas na ilaw. Yan. Baba na tayo. Kita nyo ba? Kita nyo naman no. Alam nyo sa area na to mga kapanalig, dito may nararamdaman si Tabi-Tabi po, si Paring Kanoy, si Utol, si Kadede. Meron din ditong nararamdaman dito sa may camping area natin. Kinikilabutan ako. Tabi-Tabi po. Meron daw silang nararamdaman dito na hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun eh. Si Utol kumakain dito dati. Merong lamesa dito naglagay siya. Bigla siyang kinilabutan. Kaya ayun, naniniwala din ako. Pero wag ka naman sa akin magparamdam Alam mo, mahina yung loob ko eh. Ayan. Baba tayo. Si Kanoy may third eye din yun eh. Hindi ko lang alam kung saan siguro nasa noo yung third eye nun. Hindi ko alam kung tutuloy pa ako dun sa bandang baba eh. Ito pala yung net na linagay natin. Ang dami ng dahon. Linisin ko na lang yan. Ara. Sa ngayon wala naman ako nararamdaman dito sa part na to. Tatlo na silang nagsasabi, si Kadede, si Kanoy, si Utol, na meron talaga dito sa may area ng camping site natin. Sayang wala tayong malinaw na ilaw. Ito yung next project ko na yan. Kailangan meron na tayong malinaw na ilaw. Baka mawalan lang ng saysay yung pagbaba natin eh. Pag yung ilaw natin ganito, wala naman tayong ganong makita.
Natatakot lang talaga ako, no? Nagdahilan pa. Ang dilim dun sa baba eh. Nagkukwento pa lang ako dito kanina na tungkol sa nararamdaman nila Kanoy, tsaka nila Utol at di Kadede. Kinikilabutan na ako. Yun, medyo malinaw. Sige na, buo na desisyon ko talaga. Tutuloy na tayo, sayang naman yung pagbubota ko. Ay, may kasama naman tayo mga aso eh. Tsaka si Ulila. Malakas pakiramdam ng mga yan. Tara na. So nandito na tayo sa area na papunta kila Kuya Ogie. Ayan. Pag naglalakad ako sa ganitong dilim mga kapanalig, feeling ko palagi na merong sumusunod sa akin, no? Parang kinikilabutan ako. Tapos yung tenga ko parang ano siya, parang may nararamdaman, parang gumagalaw-galaw yung likod. Ganun yung nararamdaman ko pag meron akong ano, pag naglalakad ako sa dilim. Kahit saan, sa mga skinita, tumatakbo ko mga kapanalig pag sobrang dilim. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, gagawin natin sa channel ko na mag-isa, lilibo tayo. Hindi man tayo gaano lumayo, at least ano, di ba, nasubukan natin na bumaba dito ng gabi. Walang tao dito eh. May malaking puno dito eh. Wala kayang kapre dito. Tinakot yung sarili. Yan, may malaking puno dito mga kapanalig. Etong vlog na to, pag na-upload ko, ibig sabihin safe ako. Pero pag hindi ko na na-upload, ibig sabihin may kumain na sa akin dito. Tabi-tabi po. Ito, may malaking puno dito eh. Tabi-tabi po. Kailangan ko lang po mag-vlog. Gandang gabi. Kailangan ko lang kumita. Makisama na po kayo ha. Huwag niyo po ako takutin. Bagay pag may nakita naman tong mga aso na to, tatahol yan eh. Kasi Ulila, magnyanyaw yan. Dito na tayo sa ano, bandang bahay ni Ma'am Jane. Kinikilabutan ako sa likod ah. Laban nakasunod. Baka may riding in tandem dyan ha. Bigla akong hold upin dito. Nandito tayo sa part ng mga sagingan. Wala ba tayong makuhang saging? Ito yung bahay ni Ma'am Jane, tsaka ni Sir Dong. Parang may narinig ako. Parang may umungol. Baka may aso doon. Dito ata tumatambay yung ibang aso eh. Kinabahan naman ako doon. Nababa na tayo. Chuk! Ayun. Dito pala nakatambay halos lahat ng aso eh. Hindi ako dapat matakot. Nalagyan na pala ni Utol to ng hagdan. Mga kapanalig, ito. Hindi na tayo mahirapang bumaba. Ayan. Galing ni Utol ah. Sipag talaga ng Utol ko. Nalagyan niya na ng lambat itong lupa niya mga kapanalig. Ayan. Pasok tayo dito sa loob. Pwede pa pumasok? Ayan. Pwede ba pumasok, tol? Pasok tayo. Ayan, pinasilip ko lang sa inyo para madulas eh. Ayan, nabakura na yan. Galing. Naikabit na rin sa wakas yung lambat na galing kay Kanoy. Pagkakalam ko binili niya yan kay Kanoy. Hindi ko pa alam kung bababa tayo doon. Kasi doon talaga ano na yan, puro masukal na yan. Puro halaman tsaka mga damo na sa baba. Bababa ba ako? Baka kung ano mangyari sa akin dito eh. Wala kayang mga ano dito, mga aswang, mga impacto. Tabi-tabi po. Kailangan ko lang po mag-vlog. Kailangan ko lang maghanap buhay. Ayun yun. Akala ko may ahas sa puno. Puno rin pala to ng ano, bayabas. Ngayon ko lang na-realize. Kung di pa ako bumaba dito ng ano, ng ganitong oras, hindi ko malalaman na puno pala to ng bayabas. Bayabas nga ba? Oo nga oh. Galing. Okay. Dilim no? Ano ba yan? Buksan lang natin itong isa. Yan. Woo! Ano nangyari? Emergency? Dali, ayusin ko lang ilaw Uy, parang may nahunting si Ulila
Parang may tinitignan siya oh. Bandang huli nakasama pa tayo sa panghahunting ni Ulila ng ano eh, ng mga kain niya. Tignan mo. Ano ba yan? Ahas ba yan? Sabihin mo agad. Sabi ang ingay ko. Kung nakapagsalita. Ano nangyari? Ano yan? Meron ba? Ang ingay ko. Sige, hintayin lang natin. Titingnan natin kung ano yung hinahunting niya. Kaya talaga maganda rin talaga may alagang pusa eh, no? Lalo na to si Ulila, laging sumasama to eh. Kahit saka pumunta sa gubat. Ano kaya inuhuli niya? Ayan. Parang meron siya nakikita eh. Ito naman, pinagtitripan mo lang ata ako eh. Marunong ka rin manakot ha. Baba tayo dito konti. Baba ba tayo? Tara, baba pa tayo. Yan, nandito na tayo. Tuloy na natin to. Adventure natin to. Para mabigyan ko naman kayo ng maganda-gandang vlog kahit papaano, di ba? Ano to? Ghost hunting. Huwag naman, joke lang. Gusto ko lang talagang maglakad-lakad. Dito na tayo sa pinakahangganan ng lupa ni Utol at si Ulila. Parang pinagtitripan pa din tayo. Ano ba? May nakikita ka ba? Hindi naman ito nagsasalita. Ayan yung pinakahangganan. Hindi na tayo kasi puro ano to, masukal na. Hindi na natin alam kung anong meron dyan. Baka mamaya lamunin tayo ng lupa dyan o kung ano-ano pinag-iisip ko. Dapat hindi tayo nag-iisip ng mga ganyan eh. Pero dahil ano nga to, kumbaga parang ghost hunting na rin. Kailangan magkwento ako ng mga nakakatakot para medyo may ano naman, may thrill. Tapang-tapangan pero kinikilabutan na ako. Ito pala may ano din dito. Dalawa pala itong bayabas. Ayan o. Bayabas. Ito bayabas din to. Hindi na nakakapagtaka kasi dati talagang taniman to ng bayabas mga kapanalig. Dati daw itong mga bayabas na to may nag-harvest niyan. Tapos dinadala sa palengke. Pero ngayon di ba wala na kayo nakikitang mga nagbebenta ng bayabas sa palengke. Kaya talaga maswerte may mga puno ng bayabas, nakakatikim pa sila. Kami pala meron din, di ba? Akit na tayo. Maano na dun madamo. Baka kung ano pa mangyari kay Louie TV. Akit na tayo. Ayos yung pagkakadali ni Utol ng dito no? Hagdan. Yan na. Akit na akit. Okay na yun. At least naipasyal ko kayo. Ano naman to? Kamyas ba to? Kakwate. Ito kakwate din. Gusto nyo pa bang lumibot? Medyo malakas ang loob ko kasi may mga hayop tayong kasama kahit pa paano eh. Tara na. Uy, may nuno sa punso ata dito. Ayan nakaano. Hindi, buhangin yan. Oh, yun pa isa. Yung mga totoo kaya yun yung mga nuno sa punso. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Kailangan ko lang magtrabaho. Yan. Tara, kita tayo. Mamaya kung ano pa makita natin dito. Gusto nyo ba bang pumunta doon sa banda doon? Bagay na puntahan na natin yan eh. Umaga nga lang. Tara. Lila, tara na. Mauna ka. Ikaw ang matalas ang pakiramdam eh. Tara. Kasi mamaya gulat ako, kala ko may mahabang buhok dun sa. Gulat ka, may naninigarilyo no. Dabi-dabi po. Gumagawa lang po ako ng kwento ha. Kung meron man, pasensya na po kayo. Tara. Dapat kinakausap din niya yung mga yung mga ibang nilalang para maging close kayo. Hindi ka nila gagalawin. Dapat maging maging friendly sa mga nakapaligid sa'yo. Ito bayabas din pala to. Dami palang bayabas dito. Diba yan kung kailan gabi tsaka ako nakita yan. Pero pag sa umaga hindi ko napapansin yan. Baka sa gabi lang sila lumilitaw. Diba may mga ganang puno sa gabi lang lumilitaw. May hiwaga yun. Tara na. Nag-start ng umambon. Buti hindi tayo lumayo. Nararamdaman ko na. Let's go.
Hingal ah. Akyat. Di ba nagkaroon pa tayo ng vlog ngayon, content. Kung wala yung street light na yan, naku po, ang dilim. Nandito na tayo kila paring Shelly. Silipin nga natin yung ano. Nandito si Pongkan. Pongkan! Si Pongkan hindi dito sumasama eh. Si Ulila lang laging sumasama. Mapagabi o umaga. Pongkan! May inuli ka dyan? Parang mailap ah. Tingnan natin tong lugar ni paring Shelly. Check ko lang ah. Para kung ano ah, gwardiya na nagronda ah. Okay ba yan? Safe ba tayo dyan? Tapos may sumagot no. Parang may nakaupo doon. Parang Shelly kung nanonood ka man no. Parang may nagiinuman. Tara na. Wag na. Balik na tayo. Yan na. Gusto ko pa sana magkwento eh. Kaso lang lalo akong matatakot. Ay! Maabo na. Tara na. Let's go. Nakabalik na tayo. Ayun, naisip ko lang si Kuya Boy. Si Kuya Boy, kahit bigyan mo siguro ng 10,000 yon, hindi nun magagawa na ano, makalayo, no? Kahit konti. Makakalayo naman siguro kahit konti, pero malamang tatakbo pabalik dito yon. Yung pinuntahan natin sa lupa ni Utol, kahit bigyan mo ng 10,000 yun, hindi niya kakayanin. May pagkatakot talaga yun si Kuya Boy eh. Dati talaga mga kapanalig, kahit may ilaw dito, kunyari may ilaw na ganyan, hindi ako makakalabas, hindi ako makakasilip. Kung lalabas ako, yung kailangan ako, kunyari nasa CR ako, tapos yung meron akong kailangan kunin, doon lang ako lalabas. Pero kung walang kukunin, hindi talaga. Kahit silip lang, nag-aalangan ako mga kapanalig. No? Pero ngayon, sanay-sanay na. At nagkaroon pa nga tayo ng street light, kaya nadagdagan din yung ano natin. Parang may nakatayo doon ah. Parang kumakaway pa. Shout out. Wala kayo nakasunod sa akin. Ako may hanggang dyan lang po kayo kung may nakasunod man ha. Sara na natin yung gate. Ako naniniwala naman ako mga kapanalig na hindi lang tayo yung ano, yung nabubuhay dito sa mundo. Meron ding ibang nilalang. Pero syempre, depende na lang kung magpaparamdam sa iyo tsaka magpapakita. Diba? Pero sana wag na. May mga tao kasi na ano talaga, niregaluhan ng third eye, niregaluhan ng ganung kakayanan na makakita at makaramdam. Ako pasalamat ako dahil hindi ako nakakita. Yung nakakaramdam ako pero konti lang. Hindi katulad nung iba, talaga nakakaramdam tsaka nakakita. Yung mga taong ganun, sanay na. Kasi matagal na panahon na nilang ano yun eh. Kumbaga, matagal na panahon na nilang nasa kanila yon. Matagal na silang nakakita, so nagiging normal na lang sa kanila. Noon ko pa gustong practicein mga kapanalig na maging malakas yung loob sa mga katulad ng dilim na yan, sa mga part ng medyo magubat. Kasi pangarap ko nga talaga na magawa yung camping, na yung raw camping lang mga kapanalig, na kung saan kayo abutan, doon kayo matutulog, doon kayo magsasabit ng duyan, doon kayo maglalatag ng tent. Hindi ko magawa yun kasi nga sobrang talagang kabado ako, tsaka matatakotin talaga. So hindi ko kaya yung ginagawa ng ibang mga vloggers na natutulog lang talaga kung saan saan. Pwede yung kung talagang sa mga camping site. Pero kung saan saan lang kayo, delikado yun. Dalawa isipin mo eh. May multo ba, may aswang ba. Syempre kung may buhay. Sabi nga nila, matakot ka na sa buhay pag sa patay. Kasi syempre ang buhay talagang masasaktan ka niyan. Ang multo, ang patay, hindi na. Pero depende rin, di ba? May mga naman. Kwento kaya kikilabutan ako, biglang gumalaw yung mga dahon, yung lakas ng hangin. Lord, inihiling ko lang sa naging content ko ngayon, sana wala akong naistorbo na mga nakatira dito, lalo na pag ngayong oras na to sa ating gabi. Sana po wala akong naistorbo at nagambala, para peace lang kami. Magkakapit bahay na tayo dito ha, wala nang galit-galit. Buti umalis na tayo doon. Biglang bumuhos yung ulan, no? Ay, thank you. Nandito na tayo sa bahay. Lakas, oh. Kung inabutan tayo doon, yari tayo. Basa talaga tayo. Woo! Dito na tayo mag-vlog sa loob ng bahay.
Yan nga, yung sabi ko, dati talaga pumapasok sa isip ko na mag-content ng mga pagpasok sa mga haunted house, sa mga abandoned, tama ba yung abandoned house, sa mga lugar na talagang hindi na pinupuntahan ng tao. Ang nagiging problema lang talaga mga kapanalig yung yung syempre yung pagiging pagkakaroon ng lakas ng loob, no. Pag iniisip ko, sige kaya ko 'yan. Pero pag nandoon na ako sa area, doon ko na nararamdaman mga kapanalig na hindi ko pala kaya. Kaya talagang hindi ko tinutuloy. Okay siguro kung may kasama, no. Kasi pag may kasama ka, syempre malakas yung loob mo. Pag ikaw lang mag-isa, kung meron kang makita, syempre wala kang makalalapit, wala kang matatakbuhan. Kaya bilib ako sa mga taong talagang malalakas yung loob, yung nagagawa nila yung mga ganong content, yung mga pang-horror, ganyan. Etong mga bintana, nilalagyan ko lang siya ng kumot kasi medyo nailang ako pag yun lang naman sa part na yun. Kasi pag bukas ang ilaw, kita tayo sa labas. Kaya syempre pag ako lang mag-isa dito, gusto ko syempre talaga hindi tayo kita dito sa loob. Kaya inaharangan ko niyan. 'Di ba? Mas komportable. Ang pagiging matapang naman, sa tingin ko na pag-aaralan naman yan mga kapanalig, no? Kung araw-araw mo nang gagawin, kung araw-araw mo pa-practicein, kung araw-araw mo siyang, yun nga, yung sasanayin, malamang, matututunan mo na. Kunyari, kung gusto mo maging matapang, araw-arawin mo yung pagbaba doon, gusto mo lumakas yung loob mo. Kung baba ka ng alas 12 doon, alas 3, di ba? Pasok ko kung saan-saan na mga alam mong meron talaga. Mga ganun. Pero ako, hindi mo na sa ngayon. Pero at least nagawa na natin yung unang beses na bumaba ako doon. Nang ako lang mag-isa ng gabi. Pinakain ko na sila dito. Oh. Oy, Pongkan! Premyo ni Ulila yan kasi sinamahan ako. Ikaw hindi ka naman sumasama. Mas malakas ka pa kumain. Nilapag ko na lang dito yung yung pagkain nila kasi yung kainan nila nasa kubo, umuulan. Kaya diyan ko na lang pinakain. Oh, yun oh. Tumigil na yung ulan. Kapal naman ng pag. Saglit lang, dumaan lang talaga siya. Pinauwi lang talaga tayo. Alam niyo mga kapanalig, yun, share ko lang. Ang kinakatuwa ko lang ngayon, kasi nag-improve na yung kuryente dito mga kapanalig, no? 'Di ba dati konting ulan lang nawawala na agad ng kuryente, nagba-brown out. Pero ngayon kahit malakas yung ulan, hindi na siya basta-basta nawawala ng kuryente, kaya natutuwa ako. No? Dati konting ambon lang biglang mawawala na agad eh. Syempre tayo importante sa atin ang kuryente, 'di ba? Lalo na dito sa part na 'to. Bilang nagba-vlog tayo, kailangan natin ng wifi. So pag may mga times na talagang tag-ulan, ayun, hindi tayo makapag-upload. Buti na nga lang meron na tayong generator, kaya wala nang problema. Pero binabati ko ang Battelec kasi napakaganda ng performance nila ngayon kasi hindi namamatay ang kuryente. Very good, sana ganyan na tuloy-tuloy. Ang sarap pang sulitin mga kapanalig ng ganitong lugar, no? Yung medyo hindi pa ayos yung hindi pa ayos yung daan kasi hindi siya agad kumbaga hindi ganun kadali na bumaba. Kumbaga hindi basta-basta naabot agad ng tao mga kapanalig, no? Kasi pag nagawa na tong daan na to, syempre pwede na pumasok yung motor, pwede nang magbabaan agad. Sa ngayon na talagang madulas pa at maputik, talagang yung privacy, halos tayo pa lang dito. Tsaka wala pa namang ganong bahay. Kami pa lang ni Josely, ayan, ni ni Kuya Ogie, tsaka yung pinapagawa ni Ma'am Jane, no? Talagang ako pa lang talaga yung dito, kauna-unahan na may bahay at tumira, no? Pangalawa si Kuya Ogie ata, tapos si paring Josely pangatlo, pang-apat si Ma'am Jane. Yung iba hindi ko pa alam. Si Utol na siguro yung pang-lima. Tama ba ako? O kasi gagawa siya ng kubo doon eh. Ng hambog. Pasok na tayo. Baka lumala na naman tong aking sipon. Mababasa ang bunbunan. Dito na tayo sa loob. Pasok! Dito natin tuloy yung vlog. Ay siya nga pala, shoutout nga pala kay Ma'am May Santos ng ng Kasangga Foundation. Pasensya na po, hindi ko pa nadadala yung t-shirt doon sa Bukana eh. Kasi dapat nung nakaraan kasama ko si Budang na pumunta doon. Nabago yung schedule kasi may mga lakad-lakad din siya. Kaya hindi natuloy. Hindi pa makasalida na makabalik doon eh. Pero dadaling ko po doon, no? Maraming salamat sa pagbili. At kay Sue, si Sue ng Bukana, yan, maraming salamat. Dahil hinihintay niya na rin yung t-shirt doon. Si Idol meron ding t-shirt sa akin. At meron pang galing kay Ma'am Mayflor na ibibigay natin kay Jerwin. Dapat nung
nung tawag dito, nung birthday ko, ibibigay ko na siya. Nakalimutan ko na naman. Yung problema sa akin, makakalimutin eh. Ibibigay ko na ang kaso, umuulan nung time na yun, tapos may video okay, hindi ako makapag-vlog. So sabi ko mamaya na lang, bago sila umuwi. So ang nangyari, nalasing na ako, nakalimutan ko na, ayun, hindi ko na naibigay. So ibibigay ko na lang doon sa Bukana. Maraming salamat ulit sa mga bumili ng t-shirt. Naubos na ulit yung t-shirt natin. Sa susunod, magpapagawa ulit ako. Hindi muna sa ngayon, kasi medyo matrabaho din eh. Si Budang kasi busy din yun sa trabaho niya. Ayun, nahahati yung oras niya kasi nagpapadala pa siya tapos magtatrabaho, napapagod din. Kaya ako naman, hindi ko naman maasikaso talaga yan kasi syempre malayo din yung ano dito, padalahan, di ba? Sa mga nag-aabang pa ng mga bagong design, tapos yung mga nag-aabang ng Woody, yan, maglalabas tayo niyan. Tsaka nga pala kay Ninang Jonah Hill, nang pasensya na po kayo no, na-late na po yung pagpapadala ng t-shirt pero makakarating na po yan dyan. Kasi sa Germany pa dadalhin yun mga kapanalig, ang layo. Si Budang na yung mag-aasikaso. Pinalabas ko muna yung mga pusa. Kasi mga pusa na yan, isa pa yan sa ano eh, yung kumbaga, isa pa yan sa dagdag isipin, lalo na pag madaling araw na. Pag nandito sila sa loob, mga naglalaro yan sa taas, may mga kumakalampag, iniisip mo kung pusa ba talaga yun, o baka mamaya hindi na pusa. Iba na yung mga nagtatakbuhan, di ba? Ganun kalikot ang utak ko eh. Siya, ayan na, magpapaalam muna ako mga kapanalig, no? Dahil, ayan, mag-edit pa ako at magpapahinga para bukas may upload ko na yung vlog, meron kayong mapapanood. Maraming salamat mga kapanalig at sana na-enjoy nyo yung ating paggala doon sa bandang baba sa lupa ni Utol. Yan, wait na lang kayo sa iba pang update. Maraming salamat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.